Pag sinabi nating malahining ang iglesia, anong expect, no? Anong expect natin sa ganong sitwasyon? Tama? So, amen? Pag sinabi nating malahining nga, hindi mainit, hindi malamig, kundi alanganin. So, amen? Kaya ngayon, madalas natin banggitin dito, for many are called, but only few are chosen. Marami ang nagnanasa na mapasama sa pangako na yan ng Panginoon. Subalit, ilan lamang ang magiging kwalipikado sa bagay nito. Kaya ang bilin ng Panginoon, what's therefore? For you know not the days in the hour that the Son of Man will come. So wala nakaalam, kundi yung mga sa kanilang mga sarili ay nagsikap na lumakad na may kabanalan sa kanilang mga buhay. Shall we say amen? So kailangan alam natin, ano ba ang plano? Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba ang nais niya na maging tayo sa panahon na yan, na siya ay magbabalik sa lupang ito. Anak, dito kayo para makapasok po sila. Kung may kasamang bata, pwede sila maupo dyan sa mahabang silya na yan. Kaya maganda yung lapit-lapit tayo, no? Dahil ito po ay pag-aaral ng salita ng Diyos at pumukus po tayo para na sa gayon ay hindi masayang, lalo na yung mga galing pa sa mga malalayo. So, salamat sa Panginoon at narito tayo na patuloy na nagtitiwala sa mga salita ng Panginoon. So, yung binahagi ni Brother Johnson, I believe na andyan pa ba? So yan, naintindihan po natin. At gusto ko munang pumunta dito sa Ephesians chapter 4 verse 11. Tayo po yung muna yumuko at manalangin. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, na bagamat sa panahong ito, Panginoon, napakahirap kumilos at gawa na ng kapaguran ng iyong mga anak ay patuloy na nagtitiwala, Panginoon, na ikaw ay merong sasabihin sa kanila upang kami man, Panginoon, ay may makuhang aral sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, minsan pa narito ang iyong maliit na lingkod, Amang Banal, na naway mangusap ka sa kanyang labi at gawin mo pong mapagpala ang mga araw na ito. Ang araw na ito, Panginoon, kung kami ay makapakinig ng salita na magpapagalak sa amin, ay pinapasalamat po namin ang mga bagay na ito. At kung kami may mapapakinggang pagtutuwid sa aming mga buhay, sa aming mga sarili, ay higit namin pinapasalamatan ito, Panginoon, sapagkat ito ay nangangahulugan na dinadala mo kami patungo sa kasakdalan, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, naway ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang mahayag sa aming kalagitnaan, at itago mo po ang iyong maliit na lingkod sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw po ang makita sa tuwing kami babasa sa bawat salita ng iyong aklat sa umagang ito, Panginoon. Salamat po at narito ang bawat isa, Panginoon. Ingatan mo ang mga ilan na hindi namin kasama. Minsan pa sa pangalan ni Yahushua, ang Misaya, ang banal ni Israel, kami lumadalangin, Panginoon, naway ang mga anghel ay sugo mo upang papayapain po kami sa aming pag-aaral sa araw nito. Sa pangalan ng aming manunubos na si Yahushua, ang aming Misaya. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Shall we say amen? Tuloy po kayo, mga anak. May ventilador dito. At para makapag-relax din kayo. Marami pa namang bakanting upuan. So, tayo dinadala ng Panginoon sa kasakdalan. At
Gagamit po siya ng instrumento, mga anak, ano? At ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11, si Pablo po ang sumulat, writing apostle po, ano? He gave some apostles and some prophets and some evangelists, pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of ministry, for edifying of the body of Christ. So, kapag sinabing gagamitin sila sa perfection, so ang mga taong ito ay pinaraan na ng Panginoon sa kasakdalan. Ibig sabihin, dumaan na sila sa isang proseso na sila naging kwalipikado para magbitbit ng salita ng pagsasakdal. Shall we say amen? Kasi hindi pwedeng ang isang manggagawa ay gagamitin sa pagsasakdal na ang kanyang doktrina o ang kanyang katuruan ay hindi sakdal, kundi patuloy na napupunlaan o nakikitaan ng mga kamalian o maling pagkakaunawa. Ibig sabihin, sa ganyang kapanahunan ay hindi pa siya maaaring gamitin ng Panginoon sa tinatawag na kasakdalan. Maaring yun ay panimula pa lamang ng kanyang pangangaral o tinuturuan pa lamang, iminumolde pa lamang. Kaya nga sa sinasabi ng Biblia, ang pangangaral o ang kwalipikado sa pangangaral ng salita ng Diyos kailanman ay hindi pwedeng novice. Kailangan experience po siya at mayroong malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Or else, kailangan pa niyang magpatuloy na mag-aral. Mamaya makikita po ninyo. Sabi po dito, yung 5 opisina na yon ay gagamitin, sabi dito, for the perfecting of the saints. Sino po? Yung mga mananampalataya. Shall we say amen? Yung mga kasama sa iglesia. Nakabukod yung fivefold ministry sa kanila. Shall we say amen? Dahil sila yung instrumento ng Panginoon para pasakdalin ang iglesia. Naintindihan natin? For the perfecting of the saints, for the work of ministry. So yung po ang kanilang gampanin. May ministry. Merong gampanin ang bawat opisinang ito. At ano pa? For the edifying of the body of Christ. Matatatag at titibay ang iglesia, no? Ibig sabihin, ano man ang problema o ano man ang mangyayari, hindi magpapagamit ang 5 ito para sa kaguluhan. Naintindihan natin? Pagpapagamit sila sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi sila mapupunlaan, hindi sila makikitaan ng kahit anumang katitisuran. Till we all come in the unity of the faith. So on charge, magkakaisa sa pananampalataya. Meron isa lamang silang pananaw. Minsan naparoon ako sa isang dako doon, no, sa parte ng Pampanga, no, na sinasabi ng pastor na ito na kailanman na hindi magtatama ang paningin ng mga manggagawa ng Diyos. So isang malaking error dito. Isang maling pananaw ito ng isang manggagawa. Dahil kanina pa lamang na binabasa natin, ang 5 opisina ay gagamitin sa pagsasakdal. So alam po natin ang ibig sabihin ng pagsasakdal. Perfection. Shall we say amen? Perfection, mga anak, sa lahat ng anggulo ng turo ng ating Panginoon. At dahil doon, na hindi na talaga mababasag o mapupunlaan ang mga salita, ganito ang mangyayari. Till we all come in the unity of the faith. Dahil saan mo kukunin ang unity of the faith kung iba-iba kayo ng pag-iisip? Walang tsansa. Shall we say amen? Walang tsansa ang unity kung iba-iba kayo ng pag-iisip. Till we all come in the unity of the faith
and of the knowledge of the Son of God. So may knowledge tayo patungkol kay Kristo. May bahagyang knowledge tayo patungkol sa Kanya. Napakahalaga kasi na maunawaan natin kung sino yung si Kristo eh. Tama? Si Kristo ay isang pare na ang pagkapare niya ay ayon sa pagkapare ni Melchizedek. The same. Naintindihan natin? Unto a perfect man, knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yung fullness of Christ, mga anak, nakakabahagi po tayo doon as a body. Ibig sabihin, mapapasakdal ka sa karunungan, kaalaman, at kapahayagan at maging ng katuwiran ng pamumuhay. Ituturo sa iyo yan ng Panginoon habang naririto pa lamang tayo. Dahil perfect yung nagmemensahe na ang pundasyon nila ay prophets o apostles and prophets. That we, sino yung we? Tayo, ang iglesia ng Diyos, ang katawan ni Kristo. Henceforth be no more children, tossed to and fro. So mapansin natin, maraming mga ngaral ngayon, pero hinahangin nililipad. Pagpunta sa kabila, ay, pareho tayo ng unawa dyan. Pagpunta sa kabila, ay, pareho tayo ng unawa dyan. Hindi ba, meron nga lumalabas-pasok dito? Minsan magtuturo na si Kristo ay anak ng Diyos. Minsan magtuturo si Kristo mismo ang Diyos. So nahilo na tayo. Hindi yan perfection. Kapag kaganyan, ang tawag po dyan ay wavering, pag-aalinlangan ng isang tao. At hindi kailangan na maging ganon tayo. Kailangan, kung ikaw ay gagamitin sa kasakdalan, may fixed mind ka. Yung mind of Christ nandito sa'yo bilang high priest. Yung mind ng high priest nasa sa'yo. Dahil yung mind niya, yung mind ni Melchizedek ay isa. That we henceforth be no more children. Malalaman naman ninyo ang ugaling bata, di ba? Shall we say amen? Tignan niyo yung mga bata dyan, no? At hindi kailangan maging ganon ang mga manggagawa ng Diyos. Bata nga yan Ibig sabihin, ma-disqualified ang isang tao na iba-iba ang sinasabi. Tandaan po ninyo, may kwalifikasyon ng bawat manggagawa ng Diyos. Hindi basta tumayo ka sa pulpito, manggagawa ka na. May kwalifikasyon po dyan. At yan ang sinisikap natin, na maging qualified tayo. Dahil ayon ng Diyos na bata ang gagamitin sa kasakdalan, kundi yung mga sakdal na. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine. Naintindihan ba natin yan? Maraming uri ng doktrina ang Biblia. Napakayaman sa karunungan at kaalaman ng ating makapangyarihan sa lahat. Hindi natin kayang liripin. At least, makarating tayo sa kasakdalan ng ating pananampalataya na hindi iba-iba ang ating sinasabi. Naintindihan po ba natin? Ito ang problema. Tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine by the slay of man. Ibig sabihin, nadadala siya. May isang pastor, ganito ang kanyang motibo. Siyempre, kung ano ang kanyang motibo, yun ang kanyang turo. Naintindihan natin? Dumidepende yan. Pero matuwid ba ang kanyang kaparaanan kung dumidepende siya sa kanyang sariling pananaw at hindi dumidepende sa kanyang high priest? By the slay of man. Mayroong ang pastor na napakayaman, mga kapatid Marami siyang kasamang mga manggagawa. Ang problema, instead na siya makatulong,
sa mga ebanghelista at mga katuwang sa simbahan na naglilinis, nag-aayos, nag-aareglo, brother, baka pwede naman, nakakarating pa dito. Kasi kung ginanap lamang nila ang kalooban ni Melchizedek, hindi mangyayari yan. Bibigyan sila ng pagkakakitaan ng Panginoon. Hindi sila magkakasakit. Magkakasakit man sila, hindi sila kayang gamutin ng doktor, pagagalingin sila ng Panginoon. Yun ang kagandahan dyan. Hindi kailangan maging mayaman ka para mabuhay ka sa mundong ito. Kailangan mo lang ay pananampalataya at paninindigan. Yun lang ang panghawakan mo. Mabubuhay ka na ng mahaba. Mabubuhay ka na. Kasama mo ang Panginoon. Pero dito, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the slay of man. Ayan, may kanya-kanya motibo eh. Ay, walang ties ha. Hindi totoo yan ha. Kasi napakalaki ng sweldo eh. Kung magta-tithe siya, pinanghihinayangan niya yon. Pero patutunayan ko sa inyo, ang tithe tinuturo ng Biblia yan. Alam niyo, tumanda na ako dito, hindi ako nagturo ng tithes. Hindi ako nagturo ng tithes, pero nanatili tayong hirap. Pero kayo na nakapakinig na mayroong tithes, ginanap ninyo yan. At kayo'y pinagpala ng Panginoon. Hindi ako humingi sa inyo. Itinuturo ko lang yan. Hindi ko pera yan. Pera yan ng Panginoon. Yan ang maliwanag. Ang tithes ay pera ng Panginoon. Hindi ko pera yan. Dumadaan lang yan sa kamay ko bilang tagapangasiwa. Para saan gamitin yan? Para sa ministry. Yung isang negosyante ayaw ng tithes kasi nangihinayang siya. Laki ng ibibigay kong tithes. Ako na nga mangangaral, ako pa rin magta-tithes. Tama naman yun, mag-tithes ka kasi kahit mangangaral ka, mag-tithes ka pa rin. Yun ang matuwid. Yung isa naman, pastor na nagtatrabaho, ang laki ng sweldo. Ang laki ng ibabayad niya sa Panginoon. Kasi pera naman ng Panginoon yan, hindi naman sa kanya yun eh. Pakikita ko sa inyo, mga anak, mga kapatid, yung 10% na yan, hindi sa inyo yan. At hindi rin sa akin yan. Hindi ko kukunin yan. May konsensya ako sa Panginoon. Para yan sa ministry, tandaan ninyo, mga anak. Kaya nga, narinig niyo yung patotoo ni Esther. Pupunta lang siya sa kanto, nangihinayang siya. Ako, ganun din. Pupunta ako sa kanto, nangihinayang ako sa pamasahe. Dahil yung pera na yan, pinangahawaan ko, baka sakali lang na mauwi sa isang bagay na hindi mabuti ang patutunguhan. At hindi ko kailangan ng tithes. Yan ang totoo niyan. Gagamitin ko lang yan para ipaglingkod sa inyo. Yan ang tatandaan ninyo, mga anak, mga kapatid. May sarili akong sweldo. May sarili akong pensyon. At nagtatights din ako dahil galing sa pensyon ko. Tapatan lang tayo, mga anak, mga kapatid. Dahil ayokong madala tayo sa pagkalihis eh. Ang pangarap ko sa simbahang ito, mapasama po tayo sa rapture. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi po ito haka-haka lang. Nakagaya ng sinasabi ng isang manggagawa na nung dumating si Kristo, binago ng lahat. Bakit gaya ng ang puro pangangatwiran mo? Wala ka bang pagpapaliwanag para makaunawa kami? Tandaan nyo ito, ang bawat sirkumstansya sa Biblia, yan ang magpapatotoo ng kalooban ng ating Panginoon. Paano ka naging mangangaral? Ang katwiran mo, pagdating ni Kristo, nabago ng lahat. Totoo ba yan? Na isa ka sa fivefold ministry na gagamitin sa perfection? Mas dakila ka pa ba kay Abraham? Mas dakila ka pa ba kay Jacob? Na bagaman wala sa ilalim ng kautusan, pero kinausap nila ang Panginoon para ganapin kung ano ang plano, kung ano ang kaisipang meron ng Panginoon. Mga anak,
Pagka minsan ang pinag-aralan, hindi mo magagamit yan pagdating sa salita ng Diyos. Hindi mo magagamit yan. Lalo na yung kayamanan, kasi yan ay humahad lang sa'yo para makaunawa ka. Pero pagmasdan mo ang isang tao naghihirap, naniniwala yan na may ikapo. Kasi, evangelist ka, walang ipakapo. Saan tayo kukuha? O di umupo ka lang dyan. Paano mo pupuntahan yung mga mahal mo sa buhay? Paano mo pupuntahan yung iba para imbitahan mo sila? Wala akong pera eh. Mga kapatid, nung araw, ganyan ang kaisipan ko. Kaya nung ako'y binata, hindi ako umaasa sa bigay ng simbahan. Naglalakad ako mag-isa yung Top Avenue na yan, sinusuyod ko yan. Pinapasok ko yung mga simbahan dyan. Naglalakad lang ako. Hindi ako, pastor, penge. Hindi ko ginawa yan. Mixis sa iba pang yugto ng buhay ko, mga kapatid. Hanggang ngayon. Kaya itong mga pinangahawakan nating ito ay pagpapala ng Panginoon. Pagpapala ng Panginoon sa kabila ng ating mga pagtitiis. Kailangan natin ng pagtitiis sa paglilingkod, mga anak. Tatandaan ninyo, uulitin ko, ang salitang tithes, hindi pera ng pastor yan. Yan ang maliwanag. Pera yan ng Panginoon. Hindi ba siyang humihingi niyan eh? Ito'y may ilang panahon lang na ibabahagi ko sa inyo ito dahil nakikita ko yung sumpa ay kumakapit eh. Totoo yun, yung sumpa kumakapit at ayokong mapasama tayo sa sumpa. Pero yung sabi ko nga doon sa kausap ko, sabi ko nga sa kanya, pabayaan na lang natin ang mga karanasan na magturo sa atin. Sige nga. Kung ayaw nyo ng tithes, bayaan natin ang karanasan na magtuturo sa atin. At malalaman natin. Dahil meron dito na wala ng hanap buhay, hindi yung mga malaman ko sa kung anong himalang gagawin ng Panginoon eh. Sabi ko, Panginoon, akala ko ba? Di ba sabi mo na ibigay ang ikasampung bahagi? At pagpapalain mo, bakit ganun nawalan ng trabaho yung mga anak ko? Sa linggo lang sumagot ang Panginoon eh. Binigyan ng trabaho yung isa. Anak, yan ang kasagutan. Sumunod na linggo, sumunod na panahon, yung isa naman, binigyan din ng trabaho. Wala namang pinag-aralan yun eh. Hindi nga, ayaw na nga mag-aral eh. Pinagpala ba? Pinagpala. Kasi, meron na naunang gumanap eh. Meron na unang nagtiwala eh. Mga anak, huwag natin pakapitin ang sumpa. Dahil, nangyayari na yan maging sa lumang tipan pa, nangyayari na yan. Hindi ito pagpipilit. Baka misinterpret nyo ako. Dahil ayoko na ang mga pananim ninyo, ayoko na maging yung mga hanap buhay ninyo, ayoko maging nung mga binhi ninyo ay makabahagi ng sumpa. Sumusumpa ang Diyos. Tandaan ninyo yan. Mamaya babasahin ko sa inyo. So ito, that we henceforth be no more children tossed to and fro. Yung iba ba ang stand? Hindi dapat ganun eh. And carried about with every wind of doctrine, and by the slay of men. Ayan, slay of men yan eh.
Ay, wag na kayong mag-tithes kasi lugi naman ako sa inyo. Ang laki ng ibibigay ko eh. O, kasi negosyante ako. Kasi ako'y nagtatrabaho, ang laki-laki ng sweldo ko, nangangaral na nga ako sa inyo, magta-tithes pa ako. Parang gano'n ang katwiran eh. Nagbubulag-bulagan lang. By the slave of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Nakakapandaya yan. Hindi yan pag-iisip. Nakakapandaya yan. Pero ito ang dapat. But speaking the truth in love, kailangan umiral yung pag-ibig eh. Hanggat wala ito, hanggat hindi pinapairal ang pag-ibig, walang darating na unawa sa tao. Kundi patuloy at patuloy siyang inaanod-anod, magkabi-kabila ng mga doktrina na gawa ng tao o imbento ng tao. Sabi dito, may grow up into Him in all things. May exemption ba? May exemption ba? In all things nga eh. Patungkol yan sa kaligtasan natin. In all things, maski yung topic na yan na hindi ko maituro-turo dahil nahihiya ako. Ayokong isipin ng tao na baka namimera lang ako. Kaya nagtiis ako, naghanap buhay. Pero dumating ang punto na talagang naghihirap talaga dahil alam niyo, sabi ng Panginoon, naalala ko, nagpropesiya sa Marikina, after na si Brother Nestor Empredo manghingi ng ikapo. After na manghingi niya ng ikapo, nagbigay yung mga tao at nagsalita ang Panginoon sa puso ko. Sabi niya, sabi ng Panginoon, anak ko, ipatupad mo ito dahil pagpapalain ko ang gawain mo. Nag-isip ako, wala namang hanap buhay ito, puro matatanda at puro mga bata ito eh. Bakit may ganong propesiya? Eh, hindi ko alam na maglalakihan pala mga taong ito. Sabi sa amen. Alam niyo yung mga matatanda niya, binabautismohan namin sa dagat, ako gumagastos niyan. Hindi naman sa pagmamalaki. Sarili kong gastos yan. Sa aking pagkahanap buhay. Sinasama ko sila kung saan may joint fellowship. Ako ang namamasahe. Hindi ko sila pinagagastos. Wala akong inaasahan. Sarili ko lang, mga anak. Tandaan nyo yan. Alam nyo yan. Hindi ako nagreklamo. Hoy, mag-touch ka naman. Wala kayong maririnig. Dahil gusto ko, lahat kayo maakay sa katotohanan. Yun lang ang motibo ko. Pero habang lumalago tayo, habang lumalaki tayo, nararamdaman natin, kung tayo'y pinagpapala, huwag naman nating, mga kapatid, pag binigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng mabuti, sabi nga, gawin natin, gumawa tayo ng mabuti habang may pagkakataon. Dahil minsan lang yan eh. Kaya nga pagkakataon eh, yung paggawa ng mabuti. Hindi naman lagi, oy, magbayad ka. Hindi naman laging ganun eh. Yung binigyan ka lang ng pagkakataon na gawin mo ang pinagagawa ng Panginoon eh. At hindi naman ito pilitan. Lagi ko sinasabi yan, mga anak, ayoko lang makaranas kayo. Tingnan nyo but speaking the truth in love may grow up unto Him in all things, which is the head, even Christ. Ito po yung head. Hindi po yung pastor ang head. Hindi po yung mga ngaral ang head. Sila ay ginagamit lamang sa pagsasakdal. Ito yung ulo. Ano ba ang pagkapari niya? After the order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Without a father, without a mother, without beginning of days, without end of life. Pagka ganyan, mga kapatid, imagine na lang ninyo, yung Panginoon ay nagkatawang tao. Without end of life, without beginning of days. But made like unto the Son of Man. Ito, mga kapatid, a priest forever. In-adapt niya
Minana niya kung anong meron sa pagkapari ni Melchizedek. Ibig sabihin, si Melchizedek lumabas na sa sin. At sino nagpatuloy? Ito. Tama. Siya ang nagpatuloy. At hindi komot. Siya ang nagpatuloy. Siya rin naman ang nagsabi, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. At ibigay naman ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Shall we say amen? Ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Siya nagsabi nun. Hindi siya nagsabing, okay lang yan, magkahirap-hirap ang simbahan nyo. Basta magbayad lang kayo ng tax kay Cesar. Yung sa Diyos, pabayaan nyo na yan. Diyos naman yan eh. Hindi niya sinabing ganon. Sabi niya, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Dahil may pamumuno ang Diyos, may ministry gagampanan ang mga manggagawa ng Diyos. Tingnan po natin yung mind of apostle. Dito makikita po natin na madali namang intindihin to kung bukas ang pag-iisip ng isang tao, mga anak. Si Pablo, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Hindi ba? And I be not an apostle unto others, yet doubtless I am not to you. I am to you. Sa Tagalog na lang. Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayoon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. So, hindi maiwasan nagsisiyasat kay Pablo. Baka may corruption siyang ginagawa, mga kapatid. So, nagsasanggalang siya. Wala ba kaming matuwid na magsikain at magsiinaw? So, eto na. Hindi siya nagre-reklamo, ha? Ito ang purpose lang nito, yung mga sumusuri sa kanya. Wala ba kaming matuwid na magsikain at magsinom? Natural, magmi-ministry ka, lalakad ka, mamamasay ka, di ba? Sabi sa'yo, amen. Magugutom ka, kakain ka, iinom ka. Sasakit ang ulo mo, bibili ka ng gamot minsan. Ganon ang ministry, mga anak. Hindi po Superman ang mga mangangaral ng Diyos. Hindi po sila Superman. Wala ba kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? So, ibig sabihin, nagtiis talaga ito si Pablo. Tama? Na mag-isang lumakad. Silang dalawa ni Bernabe. Pero yung iba, pinagsasama nila yung kanilang mga asawa doon sa ministry. Pero sa kanila talagang bagaman nangangailangan sila ng kalinga, mga kapatid, pero minabuti nila na maging yung kanilang paglilingkod ay may focus sa Panginoon. Sabi dito, ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa. Ibig sabihin, hindi sila tumitigil. Bagaman, pwede nilang gawin na magpahinga naman tayo kahit isang linggo man lang. Pagod na ako eh. Sabi dito, walang matuwid na magsitigil ng paggawa. Tanong yon. Sinong kawal ang magpakailan pa man ay maglilingkod sa kanyang sariling gugol? Naintindihan natin yung tanong ni Pablo dito. Sinong kawal ang magkailan pa man ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sige nga, may mga sundalo ba dyan nagsundalo siya dahil may negosyo siya. Magninegosyo ako kasi, magsusundalo ako kasi negosyante ako, marami na akong pera eh. Tapos magsusundalo siya. Mali po yun.
Ha? Kaya nga ang tanong dito, sinong kawal ang magpakailan pa man ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Ibig sabihin, talagang umaasa lamang siya sa gobyerno. Naintindihan natin? Ha? Umaasa lang siya sa gobyerno ng tao. Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyon? Meron bang ganon? Natural, pag ikaw ang nagtanim, kakain ka rin. Tama? Shall we say amen? Sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Sino? Walang ganon di ba? Naghahayupan ka, gagatasan mo yung kambing, gagatasan mo yung baka, babahagi ka rin doon. Tama? Sabi, iinom ka. Hindi mo kayang ubusin yung gatas nun. Babahagi ka doon. Yun ang matuwid, mga anak. Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao. Yan ba'y traditional yan? Yung sinasabi ni Pablo na yan? O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Ibig sabihin nakasulat ito sa kautusan. Sabi ng isa, wala na tayo sa kautusan. Kaya hindi na susundin yan. Bakit? Si Abraham ba under the law? Sa ilalim ba siya ng kautusan? Bakit ginawa ni Abraham? Si Jacob? Under the law ba si Jacob? Bakit ginawa ni Jacob yan? Hindi naman siya under the law. Pagka minsan masakit sa tinga pakinggan ito sa mga taong mga matitigas. Ulitin ko, hindi ako namimilit. Kausapin niyo ang Diyos, mga anak. Kausapin niyo ang Diyos. Si Abraham, kinakausap siya ng Diyos at alam niya ang kanyang gagawin. Shall we say amen? Si Jacob, kinakausap niya siya ng Diyos at alam niya ang gagawin. Bagamat hindi siya pinipilit ng kautusan dahil wala pa namang utos. Wala pa namang kautusan sa panahon na yan na pinaiiral. At alam niyo ba bakit binigay ang kautusan? Dahil ang kautusan, sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, ay ang ating tagapagturo. Bakit tagapagturo ang kautusan? Dahil nanggaling sila sa Ehipto. Walang kautusang nalalaman si Israel. Walang matuwid na mga bagay. Na kung kaya't paglabas nila sa Ehipto, doon dumating ang mga kautusan at kasama maging yung 10 bahagi. Para ano? Para paghirapin sila? Hindi po. Para pagpalain sila dahil pera ng Diyos yan Sana maintindihan natin ito. Kaya nga sabi niya dito, ang mga ito bagay sinalita ko ay sa kaugalian lamang ng tao? O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Nung wala pang kautusan, ginawa na ni Abraham, wala pang kautusan, dahil nakikita ni Jacob yung naging kaugalian ng kanyang ama, kaya kinausap niya ang Panginoon. Pagpalain mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang 10 bahagi nang ibinigay mo na sa akin. Sipin mo yan, ano? Tama. Ibig sabihin lang wala talaga tayong dala ang nagbibigay ang Diyos Ngayon ikaw, ibibigay mo lang sa Kanya, ibabalik mo lang sa Kanyang ganon. Tama ba yun? Amen. Ibinabalik mo lang at hindi lahat. Ibabalik mo lang yun sa Kanya. Dahil yun lang hinihingi niya Kaya yung high priest na si Melchizedek, hindi nga natin alam kung saan lang galing yan Without a father, without a mother, without the beginning of days, without the end of life. Hindi siya nagsabi, Abraham, tigilan mo yan
Tinanggap niya yung offer ni Abraham. Si Jacob, mga kapatid, maliwanag yan. Mamaya mabasahin natin yan. For it is written, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga iiningatan ng Diyos. Yung baka gumigiik eh. Ibig sabihin, hindi ito patungkol sa literal na baka. Ano ba naman kayo, mga attorney kayo, hindi nyo naintindihan ito. May pinag-aralan kayo. Tumitipo po ito sa isang mangangaral. Ano ba naman yan? Paano kayo gagamitin sa kasakdalan? Simpleng pananalita ng Biblia, hindi nyo maintindihan. Ang mga baka baga iniingatan ng Diyos. So, ikinukumpara niya yung baka at yung manggagawa ng Diyos. Dahil yung baka, manggagawa sa sakahan, di ba? Gayon din ang mga mangangaral. Manggagawa sila sa ubusan ng Panginoon Diyos. Masakit ito sa mga hindi makatanggap, mga anak. Pero, huwag kayong magdaramdam. Hindi ko salita ito. Hindi po ako nag-iimbento. Kundi, ito'y binabasa ko ayon sa katuwiran, ayon sa pangangatwiran ng Panginoon. Sapagkat nasusulat saan? Sa kautusan. Dahil wala pa namang iba pang basihan di ba? Nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. Iniingatan po ang baka. Ibig sabihin, yung kawan. Tama? Ha? O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin. Oo. Siya na rin ang sumagot sa tanong niya Yung ba'y naisulat yung bagay na yun sa lumang tipan? Para sa anong kadahilanan? Yun ang tanong ni Pablo. Sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo. Siya na rin ang sumagot. Dahil sa atin ito sinulat. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa. At ang gumigiig ay sa pag-asa na makakabahagi. Kaya nga yung Levites na yan hindi yan ma-establish kung wala yung tithes and offering na ino-offer ng mga Israelita. Pati yung mga asin, sila sa mga tao kukunin yon. Ibibigay doon kay Levites. Yung mga pananim, iiwan nila yon, yung ika-10 bahagi doon. Tandaan natin, mamaya mabasahin ko, hindi pa ako nagbabasa Binibigyan ko pa lamang ng tipo ito para maintindihan natin. Ang binabasa ko po ay bagong tipan ito. Sabi nito, kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, tanong na naman ni Pablo to malaking bagay baga sa aming aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Tanong ni Pablo yan. By Pablo, parang alam ko na ang iniisip mo. Mukhang papabor sa'yo yan Pero tandaan mo Pablo, huwag mong kukunin lahat dahil hindi mo pera yan. Kaya nga sabi niya dito bumahagi Tama? Makabahagi o bumahagi. Hindi niya sinabing kanya yon. Sabi sa amen. Kasi ito nga mamihingi niyan Ibigay yan kay Cesar para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Panginoon wala naman ubus na nga, sagad na nga Ngayon, puproblemahin mo pa ba yun? Kung wala ka naman maibigay, ba't magmumroblema ka? Tama? Shall we say amen? Pero, kung binigyan ka ng tsansa ng Panginoon, binigyan ka ng magandang buhay at magaang na buhay para magampanan mo ang pinatutupad niya at para ang pagpapala ay magpatuloy sa iyo. Alam nyo, ewan ko kung paano kayo paliwanag ito kasi may mga tao sa kabila ng pagbibigay
Hindi question ng Panginoon. Panginoon, bakit ganito nangyari? May hanap buhay kami, nagbibigay kami ng tama. Tapos kung kailan nagbibigay kami sa iyo, saka pa kami nawala ng trabaho. Hindi mo maririnig yun eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Abay, pagsubok lang pala yan. Dahil tinitignan lang ng Panginoon kung yung ginagawa mo ay ayon sa puso mo. O dahil nahihirapan ka. Miski yung pulubi, mga kapatid, talagang nahihirapan yung kanyang damdamin eh. Sinusuntok niyang ganun eh. Tok-tok-tok. Yung mga barya, lumagutok pa doon. Mga kapatid. Naalala ko nung araw, galing ako ng GMA, pupunta ako ng simbahan. Tutulong ako sa gawain, magigitara ako. Walang ganon. Taga-gitara ako. Nagbibigay pa rin ako ng ikapo. Lumagotok yung barya eh. Abay, sabi ba naman ng pastor, napakabarat mo, ginanon pa ako eh. Ang tanong ko, may trabaho ba ako? Namasahe nga ako, sinama ko pa yung mga tao para makasimba dito. Ako pa namasahe sa kanila. Sige nga. Kaya ngayon ganang uri ng ministry, hindi nagtatagal yun. Dahil hindi sila gagamitin sa perfection. Kailangan may puso ang tao. Puso ang pairalin. Binastos pa yung kasama ko eh. Palibhasa mahirap, nag-aanap ng Bible, walang Bible. Pastor, baka may mga lumang Bible kayo dyan. Kasagot-sagot ba naman, pastor? Pastor yun ha. Doon sa United Nations, maraming Bible. Sige nga. Ganyan ba ang ugali ng isang mangangaral? Makasarili? Ay, United Nations, marami kasing tindahan ng Biblia doon. Ibig sabihin, bumili ka na lang doon. Wala kang kapera-pera yung tao. Pinamasahin ko pa nga eh. Nagulat nga ako bakit nagsalita siya ng gano'n at humihingi ng Biblia. Ako napahiya eh. At lalo ako napahiya nung sagutin siya ng pastor. Punta ka doon sa United Nations, bumili ka ng Biblia. Hindi naman sinabing bumili. Maraming Biblia doon. So ano ibig sabihin nun? Hindi ba ikaw pinagpapala ka? Ano ba naman bigyan mo ng lumang Biblia yan? Huwag ka na magsalita. Nakakasakit ka ng damdamin. May knowledge yan sa salita ng Diyos. Hindi yan basta-bastang tao. Matitisod yan. Mahalin mo bawat kaluluwa na lumalapit sa Diyos. Huwag mo silang itataboy. Pagtataboy yan eh. Sabi ni Pablo, kung pinag-aasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga sa aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Si Pablo, mga ngaral yan ha. Bakit siya nakakapagsalita ng ganyan? Diba? Miski ako, hindi ako makakapagsalita ng ganyan eh. Pero si Pablo, diretsohan. Dahil gusto niya talaga maisulat itong bagay na ito. Hindi ba galalo pa kami? Ganyan naman, hindi namin ginamit ang matuwid na ito. Ayun. Hindi naman sinasabi ni Pablo na huwag kayong tumulong sa simbahan. Dahil hindi ko naman pinaiiral yung mga bagay na yan. Dahil ako'y may sariling salapi. Naghahanap buhay ako. Kamustahin mo naman yung iba? Sige nga, hindi lang naman pastor yung tatayo dito. Halimbawa lang naman ito ha. Abay, may maglilinis dyan. May mag-evangelist dyan. May gamit kang kwertos lang nga ngayon, 500 na eh.
Sige nga, kwerdas, 500. Isa lang yan. Sa pangangailangan ng simbahan. Hindi po Superman ang mga ngaral. Kaya dapat isipin natin. At isa pa, sabi nga ni Pablo, tiniis namin ang mga bagay na ito. Hindi na nagreklamo si Pablo. So, amen. Hindi na siya nagreklamo, pinasa Diyos niya na, maghahanap buhay ako, kakain ako. Ang importante, maakay ko sila. Hindi naman, ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang naman sa naakay mo yung tao Pagka sila'y lumaki na at lumago na, hindi na sila akayin. Tama ba? At kapag hindi ka naakayin, alam mo lang gagawin mo. Sabi sa amen. Hindi ka naakayin Ang purpose lang ni Pablo sa mga inakay na hindi siya humihingi. Bagkus siya pa yung gumagastos. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi ba lalo naman kami? Gayunman hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tiniis. Anong ibig sabihin ng salitang tiniis? Ibig sabihin, unrighteous yan. Unrighteousness yan, pero tinitiis namin yan. Kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kami makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Magtiis na lang nga. Sige, okay lang yan. Walang ikaw po. Naghahanap buhay naman ako Kung may pension naman kami. Okay lang. Huwag na kayo mag-ikipo. Di ba? Kasi kayo na may mga baby Christian. Hindi ko naman kailangan hingang talaga kayo. Pero yung paglago ninyo, dapat alam nyo na ang gagawin. Tama. Ulitin ko. Ito ang humihingi. Nagsasalita lang po ako. Hindi ba ganyan yung nalalaman na mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? Tingnan nyo, bumanggit siya ng templo, literal temple ito. Tama. Bakit ipinagtitipo niya? Doon sa templo ni Israel. Ibig sabihin, kung ano yung sinasagawa doon, ganon din ang sinasagawa ng simbahan, ng church. Sabi dito, ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana at sa Israel pa rin to, yung dambana doon ay mga kabahagi ng dambana. Ay yung bayang Israel, hindi naman nagre-reklamo yun dinadala nga nila yung mga tithes and offering nga nila doon, wala reklamo yan, tuwan-tuwa pa nga sila kasi may balik sa kanilang pagpapala. So, amen. At yung mga Levites, bumabahagi lang sila. Dahil marami rin sila, bumabahagi sila. At ang gagawin nila, ipapangaral ang salita ng Diyos, mga ngasiwa sa gawain, mag-aayos ng mga mahandog, mga alay, at kung ano-ano pa nagawain sa templo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. Sabi ni Pablo, hindi siya gumamit ng mga bagay sa mga ito. Now, ito ba ibig sabihin na hindi nagagampanan ng tao yung kanyang gampanin? Tandaan ninyo mga anak, si Pablo nakaatang sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya at hindi siya umaasa sa simbahan. Kumustahin mo naman yung ministry. Sabi sa amen. Hindi naman lahat ng nagmi-ministry kagaya ni Pablo. Sabi sa amen. At sabi doon, may mga iba pa na mga tinutulungan ng simbahan. Yung mga widows, yung mga pangangailangan, etc. Mga anak. Tandaan ninyo, hindi Superman ang bawat manggagawa ng Diyos. Kumukonsumo sila.
So kung pinagpala tayo, bakit hindi natin ibigay yung hinihingi ng Panginoon? Di ba? Kasi may pangako yun eh. Mamaya, babasahin natin. Di pa tayo dumarating doon, mga anak. Gusto ko lang maging maliwanag sa atin ito. Kasi, ang totoo niya, hindi naman ako nagtuturo ng ikapu eh. Hindi ako nagtuturo. Malibang, buksan ito ng Panginoon. For how many years? 15 years or more na nandito ako sa harapan ninyo. Nakita niyo ba ang nagsabi ko, why, mga kapatid, mga anak, ibigay na ninyo yung ikapu nyo? May narinig ba kayo sa akin ganon? Tanungin ko kayo. Ganon? Mga kapatid, nagkukusa lang yung may revelasyon. Nagkukusa lang yung mga may revelasyon. At yung may mga nagkukusa na yan ang pagpapalain. Ngunit ako hindi gumamit ng anumang mga bagay na ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. So may dangal si Pablo, may sarili siyang pera. Ba't ko gagalawin yan? May pera ako eh, di ba? Sapagkat kung ipangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. So meron na eh. Mayaman siya, may kakayahan siya. Sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking kalooban ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. So yon, yung reward ang talagang tinatarget ni Pablo, mga anak. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban ay mayroon ako isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin, na para bagang binabypass niya yung isang bagay na matuwid na pinaiiral ng ating Panginoon. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo ang ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong, pakinggan niyo to upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Ang tanong muna dito, may karapatan ba siya o wala? Meron eh. Di ba? Ang layunin niya upang huwag kong gamiting lubos. Ibig sabihin, tama na yung konti lang. Pag nangailangan ako, hindi ako bumenta, okay na yan. Tapyas-tapyas lang. Tama? Pero karamihan kasi sa mga simbahan ngayon hinakot na ng pastor lahat eh. Kaya yung simbahan, mga tao, payat eh. Yung mga evangelista, payat. Yung pastor, napakayaman. Hindi tayo ganon, mga anak, mga kapatid. Kasalanan sa Diyos yan. Hindi natin pera ang tithes and offering. Sabagat bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napapaalipin ako sa lahat. Kaya yung mga tumatayo dito, alipin yan. Alipin ninyo para kayo magmana ng buhay, mga anak. Hindi sila tumatayo dito para pagdating ng panahon yumaman sila. Hindi natin layunin yun. Magra-rapture na. Hindi natin 15 years dito, walang tithes. Ako ang gumagastos, pati yung mga matatanda dyan. Babautismahan ko sila, pera ko. Punta tayo doon. Arkila tayo ng sasakyan. 5,000 sasakyan. Mura pa pala nun, 2,000 lang ata. Kailan matandaan, kung ilang beses tayo markila. Punta tayo doon. Markila tayo sa sasakyan. Doon sa norte. Mga anak, mga kapatid. Kasi kung layunin ko, mangulimbat, mga kapatid, hindi ko gagawin yan. Maghahanap buhay ako para yumaman ako. Iiwan ko ang ministry, maghahanap buhay ako. Dahil mas matuwid yun kaysa lokohin ko yung sarili ko.
Ang purpose ng Ebanghelyo ay ministeryo para sa kaligtasan at hindi sa pagyaman. Kasi pag gano'n ang motibo mo, meron nga ang kakilala, may kwento ko lang bahagya, matagal na nangangarap, pupunta kami doon, bibili ng sasakyan, bibili ng kung ano-ano, magtatayo ng simbahan. Kala niya, ganon-ganon lang ang tanong, tinawag ba siya para mangaral? Nakapagtayo ng simbahan sa madaling kwento. Dumating ang bagyo, giba lahat. You see? Ilang taon niyang pinangarap yon? 77 na siya noon. Natupad yung pangalan niya, 77 na siya. 30 anyos pa lang ako, nangangarap na kami ng ganyan. Nagkikwentuhan kami lagi. Bagamat magkaiba yung aming pananaw. You see? Mga kapatid, kung kalooban ng Diyos, ang lahat ng bagay mangyayari. Sapagkat bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Yun ang purpose. Para makahikayat. Pero kayo nahikayat na at nalalaman na ang matuwid, mga anak, kairali niyo yung dikta ng banal na Espiritu sa inyong mga puso. Walang pilitan nito. Kung wala ka talagang ikakaya at gipit ka, hindi ka pipilitin ng Diyos. Basta mag-humble ka lang, Panginoon, hindi ko kaya yung mga bagay na yan. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi namin kaya. Hindi ko naman sinasabing gawin ninyo ng gawin yan Huwag nyo lang aalisin. Gusto ng mga tao ito alisin Sige nga. Asan ang katwiran doon? Kapag dumating ang pagpapalat biyaya sa'yo, ay, Pastor, bye-bye, Pastor. Papasyal lang kami, sarap ng buhay. Si Pastor, utusan. Maintindihan nyo ito, mga anak. Walang tago sa mata ng Panginoon. Ang purpose niya, makahikayat ng marami. Pero kung nahikayat ka na, naniwala ka na, sumampalataya ka na, pinagmamatigas mo pa rin yung puso mo. Eto, after the order of Melchizedek. Sa mga Hudyo, ito tingnan nyo attitude ni Pablo. Sa mga Hudyo, nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Ang Hudyo ba'y may ikapo? Meron. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Ayan, pinaiiral niyo yun. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. So you see, binabaliktad niya ang sitwasyon. Tama. Wala siya sa kautusan pero pipilitin niya maging sa kautusan para mahikayat ang mga tao. Sa mga walang kautusan, sino ito? Mga hintil. Ay tulad sa walang kautusan. Ayun. Diba? Ito, hintil to, hindi naman naniniwala sa mga tithes and offering to. Ba't hihingan natin yan? Sabi dito, sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ayun. Ayun na, nandun na. Upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Tandaan po natin, ang pagkakabigay ng kautusan kay Moises, dahil nung nasa Ehipto sila, wala silang kamalay-malay kung ano ang mabuti at masama. Naintindihan ba natin? Wala silang malay, wala silang pagsamba doon sa Ehipto. Hindi nila alam kung anong mabuti, kung ano ang masama. Kaya nung dumating si Moises, inutusan siya ng Panginoon para sumulat ng mga turo, ng mga utos, para turuan sila. So doon pa lang sila nag-aaral.
The law is our schoolmaster, sabi ni Pablo. Tuturuan pa lang sila. Sabi sa amen. Ano bang naituro doon? Kasama yung pagtatesin ng offering eh. Kasama yun. Hindi po nawala yun. Dahil ang pari natin, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ngayon ko lang pinagdidiinan ito, mga kapatid. Mamaya, babasa naman tayo eh. Hindi ko pa nararating yung kalahati eh. Ha? Sa mga mahihina, nag-aaring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Yun ang purpose, makahikayat. Sa lahat ng mga bagay ay nakikibagay ako, sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. O sige, gusto mo yan? Sige, halika. Okay na. Pagtitiisan ko ang lahat, maligtas ka lang. Di ba? Binabanggit naman niya dito yung mga salitang pagtitiis eh. Tama ba? Ang ginawa ko, ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. So, huwag nyo nang intindihin yan. Kung ayaw nila, maghanap buhay ka. Pwede naman yun. Hindi ba? Tapos, amen? Wala mo na maibibigay yung mga tao. Ba't pipilitin ninyo? Meron nga pastor dyan eh. Binobroadcast pa sa... Sinusumbatan yung mga tao eh. Yung pastor dyan sa taas. Mga kapatid, huwag ganon. Naghihirap na nga, sinusumbatan pa ninyo. Pero kung sinagot ng Panginoon ang panalangin ng pastor sa mga hinihiling mo, nangangahulugan yan ay pagpapala na nanggaling sa Diyos. At kung sumobra-sobra yan, huwag mo namang sabi nga ewan ko ba, sabi nga ewan ko, nababasa ko lang sa Facebook to eh. I-increase ninyo yung giving, hindi yung lifestyle. Pati salita nagbabago eh. Sagwa, di ba? Yung salitang mag-start na ba tayo? Magsasa-start na ba tayo? Maganda ba pakinggan yan, mga ganyan? Hindi bagay minsan eh, di ba? Kaya nga maging natural tayo, mga anak. Maging totoo tayo sa buhay natin. Kung ano yung kinagisnan na natin, kinalakihan natin, huwag na natin pilitin mabago. Ang pagbabago sa Panginoon. Now, sabi dito, ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaro ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. So, yun pala ang tinatahak natin. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sa mga aral at turo, hindi kailangan sumusuntok sa hangin. Kailangan sigurado tayo, tiyak tayo sa mga aral natin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. So kailangan masupil yan. Dahil kung hindi yan lumalakad sa katuwiran ng Diyos, babalik lang sa iyo yung mga tinuturo mo. Naintindihan natin.
Tandaan po natin, kanina naumpisahan ko sa Office of a Bishop. Ang bawat nais magpagamit sa Panginoon, kailangan maging seryoso. Dahil darating ang panahon na kapag ka hindi mo nagampanan yung pagkatawag sa iyo, ibig sabihin, sarili mo lang ang dinala mo sa Panginoon. Kinalimutan mo na ang lahat. Mananagot ka sa Panginoon. Ezekiel chapter 33 verse 6. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak, ano yan? Yung galit ng Diyos. At hindi humihip ng pakakak yung trumpeta para mag-warning. At ang bayan ay hindi mapagbigyang alam. At ang tabak ay dumating. At maghiwalay ng sinuman mula sa gitna nila. Ibig sabihin, nagkaroon ng patayan o sumpa ng kamatayan, mga anak. At ang tabak ay dumating at maghiwalay sa sinuman mula sa gitna nila. Siya'y nahiwalay sa kaniyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay. Yan nagbabantay. Malaking responsibilidad sila, mga anak. Hindi biro-biro yon. Mabigat ang responsibilidad nila. Sa gayoy, ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't dinggin mo ang salita na sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Ibig sabihin, paalalahanan mo sila. Warningan mo sila na may darating na judgment. May darating na mga natural calamity sa ibabaw ng lupang ito. May darating na tribulasyon. Magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Sino ang sisisihin? Kapag hindi natin ibinuka yung ating mga labi para sabihan ang mga tao, sisiyasatin sa atin ng Panginoon. Tayo sisisihin ng Panginoon. Bakit hindi mo sinabihan? Bakit hindi mo ginawa? Hindi. Basta kami church attender lang naman. Tama na sa amin yun. Kami-kami na lang. Hindi po pwede yan, mga anak. Kailangan may kasamang pag-ibig ang paglilingkod natin sa Diyos. Yung mga matatanda na yan, mga nabautismo, 83, 93. 5 o 6, hindi ko na matandaan. Ano ba ang kapalit niyan? Ano ba may bibigay ng 83, 93? Ano ba may ibabalik sa simbahan ng mga yan? Sige nga. Bilmay, kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang himiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang mga lakad, ibig sabihin yung kasamaan, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Yun ba? Pinamigay alam mo na ganito ang mangyayari sa harapan at hindi sila nakinig, labas ka na dyan. Ciao sa amen. Nasabi mo na na may paghatol na gagawin ng Panginoon. At ikaw na anak ng tao, sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang inyong sinasalita.
At sinasabi, ang aming pagsalangsang at ang aming makasalanan ay nanga sa amin at aming pinanglulupaypayan. Paano ngang kami ay mga bubuhay? Sa 11, sabi mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon, Panginoon Diyos, wala akong kakayahan sa kamatayan ng masama. Wala akong kasayahan. Yan ang tamang salita, no? Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit ako mga mamatay o sangbahayan ni Israel? So mga kapatid, yung buod ng kwentong ito at titignan natin dito yung pagmamalasakit sa ating pagkatawag. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Hindi lamang yung mga mangangaral dito. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. At sa pagtawag natin, meron tayong mga gampanin. Meron tayong mga gampanin para ipaalam sa mga tao, sa mga, lalong-lalo na sa ating mga kasambahayan, yung mga bagay na yan na gagawin ng Panginoon. Amen. Malakay chapter 3 verse 6. Tingnan po natin ito. For I am the Lord, I change not. Di pala nagbabago ang Diyos Shall we say amen? I change not. Sabi ng isang mangangaral, pagdating daw ni Kristo, nabago na raw ang Diyos. Nabago na raw ang lahat. Ano kaya ibig sabihin niya doon? Pero sabi dito ng Panginoon, tignan niyo to, about giving the tithes and offering ito. Tignan niyo For I am the Lord, I change not. Therefore, ye, sons of Jacob, binanggit yung mga anak ni Jacob. Sa pagkakatagalog, kayo, mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi mga uubos. Yan. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. Ayan. Sa pagkaka-English, even from the days of your fathers. Panahon ni Malakay ito, mga anak. Kung ilang daan o libong taon na mula nung si Abraham, si Jacob na binabanggit dito ay gumampan sa kalooban ng Panginoon. Even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances. Ibig sabihin, hindi na kayo sumunod. Ginawa na nga ng mga magulang ninyo, hindi pa niyo sinundan. And have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Saan kami babalik? Hindi ba nandito lang kami? Hindi naman kami umaalis. Pamimiloso pa Ito ngayon ang naging tanong sa kanila. Will a man rob God? Pinagnanakaw ang baga ng tao ang Diyos. Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed you? In tithes and offering. Ang ibig sabihin lang dito ng Panginoon, binabalikan niya yung mga fathers of faith like Abraham and Jacob. Dahil yung tradisyon na yon ay ginampanan ng mga magulang na yon. Kaya nga sabi dito, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances and have not kept them. Return unto me,
and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Sa verse 9, talon natin, ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Hindi nila sinundan yung pattern nung Abraham eh. Hindi nila sinunod yung pattern ni Jacob. Kaya ang sabi niya dito, pinagnanakawan ninyo ako. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. So subukan daw. Naghahamon ng Panginoon eh. Subukan nyo. Di ba? Subukan. Sabi nga ng Panginoon, dahil sa nag-aalala talaga ako magturo ng ganito mga kapatid, mga anak eh. Sabi ng Panginoon, anak ko, nakita mo yan? Yan pastor na yan. Gayahin mo yan. Pagpapalain ko ang gawain mo. So magmula noon mga kapatid, hindi na nawala sa isipan ko yun eh. Nag-iisip ako bakit ganito kami lagi. Tarpaulin lang nakalulukob ng ganyan. Buti nga nagkaroon ng ganyan. Eh. Tuloy ko lang. Prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive, and I will rebuke the devourer. Hindi ka masasalto eh. Sa mga negosyo mo, sa mga trabaho mo, hindi ka masasalto. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field. Pati yung mga pananim, pagpapalain ng Diyos. And all the nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. So may isang tao dyan, taga word for the word, ano? Alam nyo, treasurer yun eh, sa word for the word. Naging kaibigan ko siya dahil bumibili sa akin ng tarpaulin. Alam mo, nagkakwentuhan kami about tithes, ano? Kasi hindi ako naniniwala sa tithes nung una eh. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo Brad, sa totoo lang, treasurer ako dyan sa word for the word na yan. Napansin ko lang sa mga sobre na yan, yung mga nagbibigay ng tapat dyan, sabi niya, hindi sa akin galing yan, yun ang mga yumaman. Nagpastor yun eh, yung tao na yun eh. Word for the word siya. Pero ako, nagdidebate kami tungkol sa tithes, hindi ako sangayon sa tithes sa panahon na yun. Pero nung nakita ko talaga yung mga pahayag ng Panginoon, mga kapatid, tingnan natin ito, no? Konting oras na lamang, mga anak. Genesis chapter 28, verse 20. And Jacob bowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go. Yun lang ang inihiling niya. If God, kung ang Diyos ay sumasa akin, mananatili sa akin, at iingatan ako sa pagkakatagalag sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na may susuot, at ano pat ako'y makakabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. So yun lang ang talagang hinihingi niya eh. Ano pa? At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Wala pang mga Levites dito. Wala pang kautusan. Hindi pa pinapanganak yung mga Levites eh. Mga kapatid,
Wala pa. Wala pang kautusan ni Moises dito. Pero si Jacob, nangako siya na kapag ang mga bagay na ito, na ikaw ay aking magiging Diyos, ganun lang naman kasimple. At ako'y pagpapalain mo, kung ano yung pagpapalang binigay mo sa akin, I will surely give the tenth unto thee. Ibibigay ko sa iyo yung ikasampung bahagi. Sabi sa amen. Mga kapatid, kailangan lang unawain natin. Kasi si Jacob ay isang hintil, si Abraham ay isang hintil. Bakit sinasabi ng mga tao na yan, ang tithes ay sa mga Israelita lamang? Bakit si Abraham ba ay Hudyo? Hindi. Hindi Hudyo si Abraham. Si Jacob hindi rin Hudyo. Dahil ang lahi ni Jacob nandoon. Ang lahi ng Hudyo ay nandoon kay Huda. Doon magsisimula. Doon sa 12 tribes na pinangunahan ni Levi. Si Levi yung pinakapare. Parang mga siwa sa gawain ng Panginoon. Mga anak, mga kapatid, hindi para sa Israel lang yan, kundi hindi lamang para sa mga binigyan ng kautusan, kundi maging para sa mga hintil. Yan bagay na yan. Pero tatandaan ninyo itong sasabihin ko, ulit-ulitin ko lang kaya ko lang naman ay ipapahayag sa inyo to. Sabi ko nga doon sa tao through experience na lang. Kasi sabi nga ng Panginoon, subukan ninyo ako, di ba? Pag hindi ko kayo pagpalain, tama ba? At walang mapagsisidla ng pagpapala, nabubuhos sa inyo. So, amen. Kaya sabi niya, subukan Alam niyo, nung araw, parang ganyan ang kaisipan ko, napakahirap niyan. Kasi sa Israel lang yan talaga Pero nung nagsalita ang Panginoon, sabi niya, anak ko, kasi talagang hirap na ang buhay Isipin mo yan, ang ministry, sarili kong gastos. Sarili kong pamasahe. Magbabautismo lang, pera ko rin. Kaya hindi naman malaki ang sweldo ko. Basta may papel. Napakalitas sweldo ko. Isipin mo yan, mga anak, mga kapatid, above minimum lang. Paano ko nagawa yan? Mga kapatid ko. Meron nga na nga ako Brad, panalangin mo kami. At pag kami pinagpala, tutulong ako sa gawain. Pinagpala, hindi mo na makita sa gawain Mga anak, mga kapatid, huwag tayong ganyan. Diretsahan na. Kasi ayoko mapahamak kayo Humahatol ang Panginoon. Hindi yung mapahamak sa lake of fire Ibig ko lang sabihin, ayaw kong saktan kayo ng Panginoon. Dahil ako maraming beses na ako sinaktan ng Panginoon. Ayaw kong danasin ninyo yung mga dinanas ko. May mga patotoo patungkol dyan. Kaya, ang Panginoon, mga anak, ibigay ang kay Cesar, ang para kay Cesar, at ibigay ang sa Diyos, ang para sa Diyos. The law is our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Yun ang purpose ng kautusan. Para dalhin tayo kay Kristo. Hindi ibig sabihin na yung mga kautusan na yan hindi na ipaganap sa atin. Dahil isa pa, yung pagkapari niya, inadapt niya yung pagkapari ni Melchizedek sa lumang tipan. Inadapt niya yon.
Hindi naintindihan ng mga tao. Akala niya, hindi ko under the grace tayo ay hindi na tayo tatalima sa mga bagay na. Even into eternity, papairalin niya mga sabat na yan. Nabasa na ba ninyo yun? Isaiah chapter 66 verse 22. For as the new heavens and the new earth, which I will make, eternidad na to shall remain, which I will make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from the new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. And they shall go forth and look upon the carcasses of men. So ito po yung mga napahamak. Pero dito, mga kapatid, sa verse 20, and they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of the nations. So you see, mga kapatid, patuloy pa rin ang pagsamba doon ng mga tao. Tutungo sila sa Jerusalem upang mag-alay, upang sumamba, upang magbigay ng tribute. Said the Lord, as the children of Israel bring an offering into a clean vessel into the house of the Lord. May paghahandog pa rin dun Hindi mo pwede, wala na yan, lipas na yan. Hindi, hanggang eternidad nga, pinapairal pa yung mga offering. Yung paghahandog, yung pag-aalay. Hindi naman pwedeng, hindi brad, wala naman binanggit na tithes dyan. Magkatambal nga yun Hindi ba binanggit doon? Saan niyo ako pinagnakawan? Sa tithes and offering, sabi ng Panginoon. Kasi magkatambal yun Tama ba? Alam nga naman, offering, meron na yan. Pero yung tithes, wala na. Patuloy ang pamumuno sa eternidad. Pero ang sinasabi ko lang, ang pagkapari ng ating pari, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naintindihan natin? Tingnan natin. Samantalahin ko na dahil ayaw ko nang bumalik dito. Mga anak, magtanong na lang kayo kung meron kayong hindi naintindihan. Hebrews chapter 7. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, hindi literal na na may kaharian na Salem nun wala pa yon. May interpretasyon lang kung ano ibig sabihin ng Salem. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Si Abraham nakipaggera sa mga kalaban ng Diyos. Sinamsama ni Abraham yung mga hari ng kayamanan. Di ba mahirap yun o madali? May kikipaggera ka sa mga hari, mahirap ba yun o madali? Mahirap yan Ako tatanungin, mas gusto ko pa magtrabaho na lang at magbigay ng ikapo Pero si Abraham, nakipaggera pa. At yung Samsam na yon, nagbigay siya sa Panginoon ng ikasampung bahagi. Hindi na sinabi, Panginoon, ang hirap ng ginawa ko ba't kukunin mo yung ikasampung bahagi? Hindi nagreklamo si Abraham. Mahirap umaway. Buhay mo ang kapalit. Mas gusto ko pa magtrabaho. Sabi dito, Melchizedek, the priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave the 10th part of all. Yung kanyang nasamsam. Sabi ng isa, hindi, minsan lang ginawa ni Abraham yun tsaka nasamsam niya sa gera. Kaya nga ang tanong ko anong mahirap magtrabaho ko? Gumera ka. Sige nga. Pinaghirapan ni Abraham ito, ang gera pa naman tabak sa tabak. Manual, mano-mano yun. Ibubuhos mo ang lakas mo para talunin mo yung mga kaaway.
So ito, to whom also Abraham gave the tenth part of all. First, being by interpretation, king of righteousness. So yun si Melchizedek, king of righteousness. And after that also, king of Salem. Alam ba ibig sabihin ng Salem? Which is king of peace. Yun ang ibig sabihin nun. Without father, without mother, without descendant, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God. Made like, ang pagkakagawa niya, kagaya nito, ni Kristo. Huwag natin babawasan yun. Abided a priest continually. Now, consider how great this man was. Si Melchizedek yun. Unto whom even patriarch Abraham gave the 10 parts of the spoils. Binigay ni Abraham Hindi inutusan ni Moises si Abraham kasi ang layo ng agot nila. Hindi pa pinapanganak si Moises. Nung ibinigay ni Abraham kay Melchizedek yung 10 parts. Dahil yun ay revelation sa kanya yan ng Panginoon Diyos. Tama. At ganun din yung anak niyang si Jacob. Ginaya rin niya yun kasi naging tradition sa kanila yun And verily, they that are sons of Levi, who received the office of the priesthood, have commandment to take tithes of the people according to the law. That is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. So, hindi pa ipinapanganak yan, yung Levi na yan. Pero si Abraham, ibinayad niya na, bagamat hindi pa siya ipinapanganak, binayad na niya si Levi. Tapos, amen? Amen. Gentiles si Abraham. Si Jacob ay Gentile din. Dahil ang Hudyo, ang lahi nila manggagaling kay Yehuda. Naintindihan natin na sila ay Judah, anak ni Jacob. 12 yon. Yung pagkapare ay nasa lahi ni Levi. Naintindihan natin. So anak lang, si Levi ay anak ni Jacob. Tama, hindi pa pinapanganak si Levi na nangangasiwa sa tithes, tithes na At puro hentil yung mga binanggit kong tao. Hindi sila Hudyo. Hindi sila under the law of Moses. Pero yung mga descendant nila, sila yung nakaranas ng kautusan. Naintindihan natin. And without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes. So you see, yung mga namamatay, kahit sino pa yan, but there he received them, of whom it is witness that he lived. Buhay talaga si Melchizedek. Tama. Without father, without mother, without beginning of days, without end of life. Isipin na lang ninyo, yung Ama sa langit, nagkatawan tao. Pansamantala. At yung pagkapari niya, kasi every good attributes, kagaya ng priesthood, galing sa Diyos yan. Kaya kaya ng Panginoon mag-anyong tao pansamantala. Dahil kung sinasabi ng mga tao na si Melchizedek ay si Shem, hindi siya karapat dapat. At hindi tatanggapin ni Kristo yung pagkapari ni Shem. Tama. Dahil makasalanan si Shem Tama ba? Yung anak ni Abraham. Ang ibig sabihin, yung pagkapari ni Kristo ay ayon sa buhay na walang hanggan. Endless life. Sino yun? Si Melchizedek. Endless life yun. Hindi namatay si Melchizedek. At yung pagkapari niya, isinalin sa kanya, inilipat sa kanya. Yung pagkapari, hindi nila naiintindihan Akala ko ba naiintindihan nyo? Nag-aral naman kayo. The priesthood of Jesus Christ is after the order of Melchizedek. Ayon sa pagkasasordote ni Melchizedek.
Kaya nga hindi siya tumatanggi. Sabi niya, mas kinalugdan ng Panginoon Diyos yung walang maibigay. Nahampas yung dibdib niya eh. Panginoon, ito lang maibibigay ko, patawarin mo ako. Di ba nagpakumbaba? Di ba? Hindi naman siya pinilit ni Kristo eh. Tama ba? Shall we say amen? Ang mahirap lang, kung nagwawaldas ka ng pera, pero napabayaan mo ang Diyos, pag nanakaw yan. Pero kung ang perang inanghawakan mo ay sapat para sa iyo, naunawaan yan ng Panginoon. Shall we say amen? At huwag kang mawawala ng pag-asa na hindi may babalik sa iyo yung mga pagpapalang meron ka. Basta't magtiwala lang tayo. Tandaan nyo ito sinasabi ko, mga anak. Ang gagamitin sa perfection ay yung may naunawaan. Yung may naunawaan. Hindi pwede yung napakatagal mo na nag-aral ng Biblia pagkatapos ang pangangatwira mo, nung dumating si Kristo, nabago na lahat. Samantalang sa eternidad, may mga offering pa. Ano yan? Nag-aaral ba talaga yan? Mahirap magmarunong. Huwag tayong lalabas sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibigay ang para kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Tandaan natin ito, mga anak, mga kapatid. Yung mga salapi na yan, iniaalay niyo sa Panginoon. Hinahawakan ko lang yan. Pwede kayong mag-request kung saan nyo gusto. Kung saan tayo mananambahan. Pagbibigyan ko kayo. Doon natin gastusin ang pera ng Panginoon. Pero ang tanong, sasapat ba? O kung gusto nyo namang mangupahan, sasapat ba? Ang upahan lang ngayon, nagkakahalaga 10,000. Ewan ko lang 5,000 pataas. Hanggang 10, sabihin mo na lang. Mga kapatid, isa yan sa sinasabi kong sakripisyo eh. Naalala ko yung kwento ni Brother Ray, kailan lang, nakaraan lang. Nagkagulo-gulo doon eh. Sa isang simbahan, hindi ko nabanggitin kung saan yun. Dahil nung napaganda yung building na iaayos, nag-away-away na. Nung ibinenta. Yan. Hindi na natin uliratin yan, pero kaya ngayon pa lang, pwede kayong mag-suggest kung kakayanan natin. Pero kung hindi natin kaya, manatili tayo. Dahil itong lugar na ito, hindi ko naman pinapaupahan to. Libre sa atin ito eh. Malaya tayo dito. Sabi sa amen? Malaya tayo dito. Walang nakikialam sa atin dito. Walang kakatukoy, bayad na kayo. Due date na Sana makita natin yon. Sana maintindihan natin yon. Kung paano ako nagsakripisyo, financial, ay inagagawa ko rin. Kahit kalahati ng loting ito. Hindi naman kasi practical mangupahan ka dyan ng 5,000 pataas hanggang 10,000 eh. Na pagdating ng araw, sino mamumblema? Yung pastor. Walang pambayad eh. Bayad tubig, bayad ng ilaw. Sana makita natin ito, mga anak, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan nyo ito sinasabi ko, wala akong pinipilit sa inyo kahit isa sa inyo. Kasi si Christian, hindi ko pinilit yan. Hindi ko inaralan yan about the tithes. Marahil yan, napapakinggan niya yan sa mga denominasyon. Maging si Levi. Wala akong doktrina dito patungkol sa tithes. Sana maintindihan ninyo. Sana maunawaan ng mga tao to. Pero nung nakita ko, din sinabi ng Panginoon, anak ko, gawin mo ito dahil pagpapalain kong gawain mo. Sabi ko, totoo pala. At sinaliksik ko, mga kapatid, ito nga nakita ko eh. Doon na lang sa mga sulat ni Pablo, napakalinaw na nun eh.
O gusto nyo balikan natin? Naisulot ba ito nang dahil sa atin? Oo, nang dahil sa atin, kaya isinulat siya. Sa isinulat sa lumang tipan. Naintindihan ba natin yon? Wala namang ibang kasulatan na binabagay si Pablo. Wala pa naman New Testament nun eh. Anak, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na maghirap tayo. Dahil kapag nagmatigas ang isang tao, isipin mo, sisirain ng Panginoon yung pananim mo. Sisirain ng Panginoon ang buhay mo. Di ba sabi ng Panginoon, kayo na isumpa. Dahil sa paglabag ninyo, hindi ninyo sinunod yung mga ginawa ng inyong mga magulang. Sino yung magulang yan? Abraham, Jacob, yun ang mga magulang nila. Mga kapatid, hindi ko na ulitin to. Nababag din lang talaga ako. Dahil gusto ko pagpalain kayo. Ano ba ang salapi? Ang kailangan ng tao, mapayapang buhay, mapagpalang buhay, nakasama ng Panginoon, katulad ni Jacob, di ba? Sabi niya, kung ikaw ay ang magiging Diyos ko, at ako'y pagpapalain mo, at ako'y parilito at paroroon sa aking mga magulang, at ako'y kami mabubuhay, walang pagsalang, ay ipagkakaloob mo sa akin, ibibigay ko sa iyo ay kasampung bagay. Abay, hindi pala kusang pinagsikapan ni Jacob yun eh, kundi sabi niya, yung ibibigay mo sa akin. Di ba? Yung ibibigay mo, sa kanino nang galing? Sa kanya rin galing eh. Ano pwedeng pagmalaki ng tao? Sa kanya rin pala galing yun. Di ba? Isip-isipin natin ito, mga anak. Mga kapatid ko. Para sa inyo yan. Sa ikalalakas ninyo. At kung may ministeryo, meron kayong pagkatawag sa ministeryo, hindi ka pwedeng lumakad mag-isa eh. Kailangan kasama mo ang Panginoon. Sabi sa amen, tutulungan ka niya sa mga pangangailangan. Ganun yun, mga anak. Marami lang nagmamarunong. Marami lang nagmamarunong. Pwede kayo mag-suggest kahit ano. Pakikinggan natin yan. Sige po mga anak, hindi ko lang alam kung mayroon pang sasabihin ng Panginoon. Naway ang Diyos ang mangusap sa atin. Dahil naramdaman ko talaga eh. Sabi ko, mali pala ako. Dahil nung after ng kapatid na yan na manghingi ng test and offering, mga kapatid, biglang nag-prophesy agad eh. Sabi ng Panginoon, anak ko, isagawa mo ito. Pagpapalain ko ang iyong gawain. Pero hindi ko pa rin ginawa eh. Di ba? Hindi ko pa rin ginawa. Nagkusa na lang kayo. Wala akong pinilit. Kaawaan tayo ng Panginoon, mga anak. Hanggang dito na lamang. Manalangin tayo, pagpasalamat. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat sa mga salita mo. At naniniwala kami sa pamagitan ng mga bagay nito, Panginoon. Pagpapala